ang sabi po niya sa awit, Kabanata 42, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po doon, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Amen. Sige po, sama-sama po tayong manalangin at tumulog po sa presensya ng Panginoon. I-welcome po natin ang Holy Spirit sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, sinasamba, niluluwalhati. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po, Lord, sa iyong unconditional love. Maraming salamat po, Lord. At kahit hindi po kami karapat-dapat sa pagmamahal mo, patuloy mo pa rin kami minamahal, inuunawa. Maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin, Lord, na nandito ka ngayon sa lugar na ito dahil sabi mo nga po sa iyong salita kung saan may 2 o 3 na naghahati po sa iyong arapan. Ikaw ay nandoon sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po muli, Lord. Patuloy na tanggapin mo po ang aming pasasalamat, pagsamba, O God. At patuloy kami, Lord, na mag-aawitan at magsasayawan para sa iyong kabutihan at kadakilaan. Maraming salamat po at ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, sama-sama po tayo sa mga pangalan. Kayo po tayo lahat. Kayo po tayo lahat. Praise. Muli po nating bigyan ng isang malakas na mabuting Panginoon, mga kapatid. At patuloy po nating ihanda ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mabuting Panginoon. Handa na po ba ang lahat na magbigay ng papuri, luwalhati ng mabuting Panginoon? Yes, Lord. Bago po ang lahat, Panginoon, we have your Holy Spirit, Panginoon, na muli kami po ay pag-isa, Panginoon. Unite us, Panginoon. Be your center, Panginoon. Kami po ay magdiriwang, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, muli. Kami po ay aawit, Panginoon. With our genuine and our pure hearts, Panginoon. We call upon into your presence, O Lord. Tingin po ang masasayang awit, O Lord, na nagbumula sa aming mga puso, Panginoon. Let your love, let your Holy Spirit, Panginoon, flow down throughout, Panginoon, ng aming pag-awitan, ng message, Panginoon. Touch every heart, every soul, Panginoon, na nandito ngayon sa iyong bahay, Panginoon. Hindi insidente na nandito lang kami, Panginoon. Pero I know, Panginoon, na kami tinawag mo, Panginoon, para magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, para sumunod sa tunay mong salita, O Lord. That's why we praise you and we worship you, Panginoon. With so much joy from our hearts, from our life, Panginoon.
Ikaw lamang yung nakakaalam, Panginoon, kung ano yung pasikot-sikot, O Lord, ng mga daang tatahakin namin, Panginoon, pagkat kami ay kasama mo, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin naawitan, Panginoon. Nanakan, O Lord. Pagkat ikaw lamang ang siyang tunay sa aming mga buhay. O Diyos, kabutihan mo, ako'y
ngayon naman po ay babalik po tayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, marami po tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Yung binigyan niya tayo ng panibagong buhay, panibagong umaga, ay isang napakalaking pasasalamat noon. At marami pa po, hindi na po kayang ilangin. Sobrang dami po ng mga pagpapala po na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At kaya marapat po na, dapat lang po na ibalik po natin sa Panginoon yung mga pasasalamat na yun. Dahil nagiging kalakasan po at encouragement din po sa iba. Yan. Sige po, tawagin ko po si... Ay, sige po. Opo. Okay lang po. Sige po, hala po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga Teacher Margie. Sorry po. Nagtatanong ako kay Lord kung ngayon ba magte-testimony. Actually, nung prayer meeting, ubus lang din yung oras pa magte-testimony rin ako. Kaya lang, nagsabi ako kay Lord, bigyan niya ako ng sign today. And the sign was, actually wala pa sila dito. Na-bless ako palabas na kami ng bahay ni Jazz. Na-receive ko yung chat ni Ate Pil. Tapos sabi ko kay Jazz, wala talagang imposible kay Lord. Kasi ni-invite ko lagi sila Nanay Rosie, tita ni kapatid ni si Tatay Edgar, kapatid ni Nanay Marlene. Ni-invite ko lagi sila Nanay Rosie at si Joyce, si Nina. Pero nasa Laguna na sila, nasa Pasita na sila. Pero continuous yung yung aming communication ganyan. Nagsasend lang ako ng verse na gano'n. Pero kanina, na-receive ko na, Mami, sabi ni Ate Pin, Mami, parating kami, malilate lang kami. So, manggagaling sila ng Laguna and yet makakarating sila dito. So, yan, biyabalik ko yung papuri sa Panginoon para doon. Yun muna. Yun muna. Bakit? Kasi parang yung maliit na bagay na yon was reminder ng, ng faithfulness ni God. Nang pag meron talaga siyang nilalagay, nakakashare ko kay AJ, hindi ako nagpe-pray ng gusto ko lang. Bago ako nagsusulat or naghihingi ng kay Lord, siya muna naglagay sa akin, saka ako hinihiling. So, pag hiniling mo, ibig sabihin, inano na ni God talaga yun. Anointed natin, inano na ni Lord. Sobrang dami gano'n na answered prayer. Una sa lahat, ito. Despite ng muntik-muntik ka na naman yesterday, mukhang hindi pa talaga tapos. Yung kung ano man yung nagkakos ng pagsakit ng tiyan, paulit-ulit na andyan na talaga, natitrigger. Pero purihin ng Panginoon na ito, pinahintulutan ako ni Lord na maka-worship kasama kayo. And last year lang, parang around December ako naglagay ng Joshua 1:8 challenge na prayer. Mape-preempt ko na agad never sa years na namin ng family na sinulat ko po yon. So, parang yung ko na, ano kayang plano ni Lord? Bakit niya pinapasulat? Huwag mo ako papahiya, Lord. Hindi ako nag-ano ng Joshua na 1:8 challenge na hindi mo kalooban. Alam niyo naman po na since, alam niyo naman na since 2015 wala na kaming bahay. Di ba po? Alam naman ng everyone, binigay sa Lord. We're here because of pagsisimula ng pinagkaloob ni Lord. Hindi ko inisip na babalik ni Lord. Ako. So, next week, sa biyaya ni Lord, ang hirap rin po totoo. Ang hirap, ang daming dapat prayer meeting para mahaba, pero tatry ni na paikliin. Sa biyaya po ni Lord, okay lang. Sa biyaya po ni Lord, una yun, the prayer request was there. And then biglang boom, sunod-sunod yung pag-align. Biglang nagkaroon ng something about sa work ni Jazz. May sinabi siya sa akin about sa housing something. Biglang sinabi ni Lola, merong house na available. Tapos maganda siyang yung case niya, yung situation niya is hindi siya pasalo, hindi sobrang laki, yung kailangan cash out. Pwede ipasok sa pag-ibig. Tapos parang nagagana. Parang, ito na ba, Lord, yung Joshua 1:8 challenge? Because around December yung Joshua 1:8 challenge. Pero sabi ko, kahit kung masasalon, ano pa bang bayad sa monthly? And yet, nung time na yon, because buo yung kalooban ko, sinabi ko kay Lola na sige, i-reserve na. Huwag nang ibigay sa iba. Kasi ang daming may gusto. Kasi it's a goodbye. Parang gano'n. Pinagpe-pray namin, pinapa-pray request ni Ate Jenny sa prayer meeting na matanggap siya doon sa job na pinapag-pray niya. So
So hindi pa nagka-client matching si Ate Jenny. Nag-reserve na po kami doon sa bahay. At pinagkaloob ng Lord na client match na si Ate Jenny. Purihin ang Panginoon. So, as of a few weeks ago, nakapag-sign na ng contract. Next week ay lilipat na po kami doon sa house ko na pinagkaloob ni Lord. Thank you sa Lord sa opportunity. Kay Jasmine na nag-work sa video. Kaya nagkaroon ng gano'n, ng mga usapin, di ba? Usapin about sa gano'n. Parang hindi na isa sa nag-open. Thank you sa Lord sa kalakasan ni Ate Jenny. Sobrang hirap ng job niya. Hindi naman sobrang, baka magpakakala niyo sobrang laki ng sahod, may mangutang. Hindi po, pero sisiksik man, magiging tight man yung budget, kakayanin yung amortization, purihin ng Panginoon. And ang daming kailangan pang gagawin, gano'n na ayusin. At talagang ina-align ni Lord because recently, okay lang. Recently, natanggap ni Jasmine na siya yung nag-top 1 overall ng 2025. So, kaka-receive lang din yan ng bonus for that. And wala si Ate Bayboy, nagtuturo ng Sunday school. 2 term na nagre-reklamo si Bayboy na hindi niya natatanggap ang kanyang scholarship allowance. Kami lahat nag-aabono ng lahat ng allowance para sa niya, mga kuryente, sa dorm, etc. So, sa biyaya ni Lord, nakaka-2 term na nawala siyang allowance, ay buhay pa naman si Bayboy na nakapasok ng school. Pero, the good thing is, nagsabay-sabay binigay. Isang araw lang. So, yung pinaproblema namin na paano paggawa, kasi lalagyan ako ng kwarto sa baba dahil hindi pa ako nakaka-stairs, mga ganong bagay, mga gagastusin. Inalign ni God, pinrovide din niya. Parang hindi ko pa hiningi kay Lord, pinrovide na niya. So, ayun, sa kalooban ng Lord, Sabado, after ng breakfast feeding natin ng mga bata, lipat bahay na po kami. So, papuri sa Panginoon, sobra-sobra po. It was a silent na prayer, pero gusto ni Lord na i-share ko out loud. Be careful po ng sinusulat natin sa prayer notebook natin, kasi binibigay talaga ni Lord. Just be faithful, trust the Lord, obey the Lord, submit to God. Walang imposible sa Kanya. Salamat po, binabalik ko. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Teacher Margie. Kaya po wala po talagang dahilan para hindi po tayo mag-serve o maglingkod sa Panginoon. Kasi tulad po sa buhay nila, ang dami nilang pinagdaan ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. Pero nanatili po silang tapat, nanatili po silang na naglilingkod sa Diyos. Kaya po ngayon ay inaani po nila yung mga tinanim nila. Ay, babalik po talaga ng Lord yun. Hindi naman po sinungaling si Lord. Sinabi po niya. Kaya po bang hawakan po natin lahat po ng mga pangako ng Lord. Ipagkakalob niya po yung desire ng puso natin. Maging matyaga na po tayo na maghintay dun sa kasagutan ng Panginoon. Salamat po sa buhay ni Teacher Margie. Ito, tawagin ko rin po si Kuya Daniel para po magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Puri sa Panginoon. Mabuti ba ang Diyos? Amen! Mabuti ba ang Diyos? Amen! Pinupuri ko ang Panginoon, nagpapasalamat ako sa Kanya. Unang-una dahil sa pagkakataon na yan, kasama ko yung asawa ko na sumasamba sa Kanya na sa tagal kong nung bata ko, ginagawa ko tapos natigil pero bumalik sa Panginoon. Tapos salamat sa Lord. Alam niyo, minsan yung mga maliliit na bagay, hindi natin siya napapansin. Pero pagbukas ng spiritual na mata mo, makikita mo siya. Nung unang balik ko dito, nalimutan ko kung anong date. Hindi na ako masyadong aware sa date. Basta unang balik namin dito, kasama ko yung wife ko, yung dalawang anak ko. Nakita niyo naman siguro kung gaano ka-energetic yung panganay ko yun. Tapos, nung nagpe-praise and worship, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-focus sa'yo. Ikaw bahala sa anak ko. Tapos, biglang pagdilat ko, nakikita ko siya, nakahawak man siya sa chair. Tapos, nag-observe lang siya kay Teacher Margie kung paano siya mag-worship. Hindi ko nakitang ganun yung anak ko. Yung biglang, as in all throughout na ng praise and worship, naka-observe siya kay teacher. Doon ko nakita yung Holy Spirit, kung paano kumilos.
na naranasan ko before. Pero that time, nakita ko na kumilos yung Holy Spirit dun sa ano ko gusto. Yun po, pabuhin ko sa Panginoon. Salamat po sa volunteer again. Yan, kapag talaga po tinawag ka ng Lord, no? Talagang, hahanap-hanapin ka talaga niya wala ka sa alahin, ganyan. Hahanapin ka pa rin ng Lord at ikapalit pa rin niya. Salamat sa boy ni Daniel. Yan. At ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng kanyang salita. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Edo. Amen. Thank you, Sir Sally. Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Minsan pa, bigyan po natin malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. At puri sa Panginoon. At sa mga nakatayo po, kay Auntie Jan, kay Charles, ano po muna kayo? Yan. Settle po. Dapat po muna tayong lahat. Makaupo po tayo. Yan. Okay. Kamusta po kayo? Kamusta po? And I hope tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Pwede ba munang ngitian muli ang iyong kapatid? Ako ay nagagalak na nandito ka. Yan. Ako ay nagagalak. Nandito ka. Yan. O, no? Papuri sa Panginoon. And all the more na papuri sa Lord na di ko po sure kung sasabihin ko na rin po. Wala na po si Sir Vicky. Ayan. For the longest time din po, hindi ko pa ata, nasabi ko na ata kina Papa, hindi pa, na I've been praying for a house na malilipatan po dito sa Mary Chris. Kung nandun po kayo sa page sa Mary Chris ng Bayan Mary Chris, nag-message po ako doon na isang nag-offer ng mararentahang bahay. Nagtanong po ako saan, magkano, ganyan. Tapos, naka-reserve na daw. Ay, sayang. Tapos I've been praying sa Lord about dito na po sa Mary Chris, mag-stay for me to para makapag-immerse po sa community, sa inyo pong lahat. At kasi po medyo pagod na po ako pag galing marketing. And way na rin po para mas magpatuloy po ang pag-aabot sa atin pong lahat. And perfect timing ni Lord. Ayan, ito pong testimony ni teacher. In all the more sense pamamaya sa message as in connected talaga siya, talagang kinilabutan na sa grabe Lord, iba ka talaga, marunong ka talaga Lord. And all the more na since nilipat na nga ako sila teacher, okay lang po ba dyan na po ako dito? Ayan, opo. Welcome po ang mga ulam, welcome po. Ano, biro lang ako. Pero po, welcome din po ang counseling, ang office po namin dito sa church. Ano po, no? And kapuri sa Panginoon and talaga pong mag-expand pa po yung pag-reach out, yung mga gawain po natin. Magamit din po yung bahay for Sunday school kasi parang medyo nagkakaroon na rin po ng kumbaga kailangan na maghiwalay yung medyo nasa adolescent and the kids. And so, marami pong gagamitin ng Panginoon sa lugar na po na yun. Kay Lord po yun, no? Kay Lord po, hindi po sa atin. Papuri po sa Lord, sa nagpatatawa, kay teacher, kay Kuya. Mas malaki pa po yung context ng pasasalamat ni Kuya. Hope we could expand that in the future. Pero sa ngayon, handa na po ba tayo marinig ang salita ng Panginoong Diyos? Amen. Sige po, inaanya ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay dediretso na sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong series, The Parables of Our Lord Jesus. And this morning, ayan, all of them were connected sa testimony ni teacher, Parable of the Rich Fool. The Parable of the Rich Fool. At ang pinamagatan po natin ang mensahe ngayong umaga, ang buhay na higit sa ari-arian. Buhay na higit sa ari-arian. Luke chapter 12 verse 16 to 21. Basahin po natin ang sabay-sabay. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na
Ipagigiba ko ang aking mga pamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Good problem po, ano? Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanina ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at minsan pa dumako sa presensya na ating Panginoong Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah to you, Lord. Hallelujah. To you, Lord. All the glory. Hallelujah. Aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, minsan pa pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat po Ama sa araw, Panginoon, ng panibagong buhay, kalakasan ay pinagkaloob niyo po sa aming lahat. Na kami, Lord God, ay hinatid mo sa iyong bahay, sa bahan, Lord God, ng ligtas, Panginoon. Maraming salamat na kami, Lord God, ay minsan pa nakapagpuring, Panginoon, at pagkakataon na marinig ang iyong mga salita, makasama, Lord God, yung aming po mga kapatid sa pananampalataya at tunay nga po, Ama, na sama-sama na magpupuri sa iyo. Ama, minsan pa hinihiling po namin sa iyong pong pangalan na Lord, kami ibigyan mo, Lord God, ng knowledge, wisdom, and understanding. As we hear your word this morning, Lord, move, Lord God, ang iyong banal na Spirit, the Holy Spirit, move within us, Lord God, as we see, Panginoon, yung nais niyo pong sabihin sa amin ngayong umaga. Minsan pa, ikaw ang Diyos na mapapurihan, ikaw ang Diyos na maitaas, ikaw ang Diyos na maranasan, ikaw ang Diyos na madakila. Karapat-dapat ka ng lahat ng pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Papuri po sa Panginoon, tayo mga lahat makakaupo na. Ayan, papuri sa Panginoon. Ayan. Kukunin ko lang po yung tubig saglit mula sa Family Harmonia. Maraming salamat. God be always po. And sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong mensahe ngayong umaga. And sa atin po, syempre po, as we read about the parables of Jesus, and every word naman na po na mababasa po natin sa salita ng Diyos, napakahalaga po na malaman po natin yung context, kung ano po ang pinagmulan, ano po ang kumbaga background, ano po yung culture in a way. Yan. Ay, si Baby Brian, para ano po. Yan. Kailangan ng kiss. Kulang ata sa kiss si Baby Brian. Ayan. Ano po, no? At ngayon pong umaga ay makita po natin saglit yung context. Basahin po natin sa verse 1. Samantala, dumaragsa ang libo-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan sila. So Jesus was followed by a huge crowd, libo-libong tao ang sumusunod kay Jesus. Sa sobrang dami, nagkakaapakan na ng kanilang mga paa. And basahin lang po natin, babasahin ko lang po, may konti lang pong review mula po sa ating mensahe na Sunday about po sa salita ng Panginoong Diyos. Ayan. So basahin po natin sa verse 2. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. And it's a great reminder for us mula po sa mensahe last Sunday na tayo po ay tinawa to be light of the world. At
Huwag na po tayong patuloy na magtago sa dilim. Lahat natin ito isurrender sa Lord. Atin pong isurrender sa Lord. At ngayon pong umaga, out of this crowd na sumusunod sa ating Panginoong Jesus, ano po, no? Merong isang naglakas loob na magsabi sa kanya. Pwede pong pakinex. Sinabi, dito po sa verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon. Ayan, may isang lakas na loob. Guro, iutos na po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. No? Meron daw po palang problema itong tao na ito sa kanilang, parang siguro ito yung bunso. Parang wala akong mamanayan na parang hindi ako mababalatuan na. So, Lord, pakiano nga yung kapatid ko, pakisabi nga, hatian ako sa mana. Or it could be dahil nga po siya ay panganay, ang hatian po again, pag dalawa lang sila, 3 po ang hati. Double portion sa panganay, 1/3 dun sa bunso. So baka gusto niya na half-half, hindi po natin alam. Pero gusto niya, inuutos niya kay Lord Jesus, pinakausap niya na bigyan siya ng mamanahin. At ano po ang sinabi ni Lord? Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Puno. And parang ang rude naman ni Lord dito. Parang ang rude naman sumagot ni Lord. But it just goes to show ano po ang sinasabi. Ako ay naparito hindi sa itong dahilan para pumunta pa sa korte, para sabihin sa kapatid mo na hindi yan ang reason kung bakit ako nandito. Hindi yan ang pinaka-reason. Kumbaga, ito ay hindi na scope sa kalooban ng Panginoon nang siya ay pumunta dito sa lupa. But habang ako ay nandito sa lupa, let me address yung question behind your question. Let me address the heart behind your question. Perhaps ano po kaya? Gusto kong makuha yung mana. Gusto kong makakuha ng mana. Parang wala akong magkakaroon. Gusto ko, pwede pong pakinex. Ayan. I-address po ni Lord dito ang heart ng greed or ng pagkasakit. Kaya po nabanggit ni Jesus itong parable. It's Jesus wants to address this person of this greed in his heart. Pagkasakit. And ito naman po ay ito pong 5 lessons na atin pong matututunan. Atin pong makikita sa parable na sinabi ng ating Panginoon. Number 1, beware of greed. Sa atin pong pagkasakit. We are all familiar that greed is, we would say, one of the 7 deadly sins. Puno ang kasakiman. And the Lord Jesus said after that, verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pwede pong pakiba doon po sa verse 12. Ayan. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. All kinds of greed. And sa panahon po natin ngayon, sa information age, ayan po, no? Through social media, sa internet, ano po ang ginagawa nito sa atin? It somehow trains us not to be content. Amen? Ano? Somehow, pag tayo po ay nasa social media, nasa internet, we can't help but sana meron din ako niyan. Hindi man totally, but at the back of your mind. Yung dati po, yung inggit natin, sa kapitbahay lang. O yun, sa mga drama, sa TV, yung inggit ng mga tao, yung kapitbahay ko, ano naman, may pinapasok na naman na panibagong gamit. Dati ganun lang. Ngayon, ang inggit ng tao, iba na. Buong mundo na ang kinaiingitan. Pag nakita mo yung influencer,
flex ng kanyang mga binibili, ng kanyang mga alahas, piniflex yung kanyang mga napundar, yung kanyang mga napuntahan, yung kanyang skincare. Naku po, parang ano ka na, ano? Ano ba ako? Parang late na late naman ako sa sarili ko. And as well, sa social media, sa ating mga kakilala, sa ating po mga kamag-anak minsan, sa ating mga kaibigan, pag sila ay nakakaalawan-alawan na, minsan nga, pag yung kanyang kaibigan mo lang na nagsagyo, ayan, naku po, buti pa sila nagsagyo. Sino po ang nag-crave ng sangyo? Wala po ba? Inilibre ko sana. Sayang, buti wala. Wala na, Lord. Next time, brother. But with all this, it makes us desire more and more. Yung ating pong pagkagusto sa mga bagay na parang hindi tayo makontento, pwede pong paki-next. Ayan. More clothes. Gusto natin may pang drip tayo. Po, more food, more power, perhaps. More possession. Pwede pong paki-next. Ayan. More shopping. Ayan. More money. More connections. More cars, houses. Bilang tayo nandito pa sa mundo, we can't help but, what if, Lord, meron ako ng mga bagay na yun? Lord, gusto ko ng mga bagay na yun. Not necessarily sa mga material na bagay, more on connections. Gusto mo, lima girlfriend mo, 5 boyfriend, 5 asawa mo. Greed. And this society somehow trains us to yung atin pong subconscious to have this greed. Nakikinig po ba tayo? Nasusundan pa po ba? And then, pag titignan mo, after mo mag-scroll sa cellphone, pag tingin mo sa buhay mo, pag tingin mo sa kung anong meron ka, ano nang nangyayari? Hindi ka na kontento. Tatanong mo, bakit ito lang ang meron ako? Bakit ito lang? Because of yung ating pong insatiable greed. Hindi po kumbaga humupa-hupa yung ating kasakiman. And because of this greed, ano pong nangyayari? Bad spending habits, unwise decisions sa mga bagay-bagay, dahil po sa ating kasakiman. I remember nito pong nakaraan, aminin ko po sa inyo, na-addict po ako sa chichirya. Growing up, hindi naman po ako addict sa chichirya. Pero po kasi pag minsan, wala po akong pangbarya, nabanggit ko po ito kay teacher. Pag wala po akong barya, ba, 1,000, tapos kailangan ko pang bayad sa gym, sa tricycle ganyan. Nahiya po kasi ako siya kahit sa mga joyride ganyan. Pupunta ko sa 7-Eleven, Alpha Mart, bibili ako ng chichirya. Parang, sige, parang ito yung considerable na pwedeng bilhin para makapagpabarya. And so for the longest time, hindi ko po sure, siguro almost a month din po. Ako po ay nagko-confess na talaga pong na-addict po ako sa chichirya. Talagang siguro makita nila Papa yung basura na puro Pringles, puro Lays, puro pick-up, yung malalaki. Talaga pong naano po ako na umaling po. And after po nung maisabi ko sa teacher, 2 weeks na akong malinis sa chichirya. Papuloy po sa loob. But somehow, you have this, punong-puno po ng alat yung kata. Although naglalakad naman po, pero iba po yung epekto ng chichirya. As much as you could, iwasan niyo po my brothers and sisters. Ayan. So, because of this greed, because of this insatiable hunger, it makes us somehow make unwise decision, bad spending habits. Sabi ni Chinkitan, no? At saka hindi ka savings. Ano naman yan? Baka mag-text sa inyo si Chinkitan. Yan. Ano po, no?
Sasabihin mo, bakit ito lang ang meron ako? Sasabihin sa'yo ni Lord, kaka-I deserve a treat mo yan eh. Ayan. Kaka-I deserve a treat mo yan. All kinds of greed. Ito po mga kapatid, I would just say, ako lang po ba ito? Na pag may nakita po ako ng microwavable na leche flan sa ref, may bawas na 1/4. Kukuha ko ng kutsara. Papantayin ko lang sa kalahati. Kukunin ko, kalahati na. Uy, kalahati na. Medyo natapyasan ko ng konti. Teka lang, hindi pantay. Papantay ko muna. Hanggang sa 3/4, 1/4 na lang yung natira. Naku, mag-aanda yung microwavable ah. Busik ko na lang. Tapos hindi ko na mababalik sa ref. Nasa lababo na, nasa basurahan na. Greed. Oh no? I mean, pag dumikit sa'yo, you can't help. But stop. Ano po no? Online sugal. Sino po dito? Nag-online sugal. Seryoso po ako. Parang awa niya na. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Okay na daw po sila. Okay na daw po sila. Tigilan po natin. Oh no? Oh no? Lord, pag pumaldo ako! Naku, ayan. I have watched this parang documentary po ata or somewhere na yung mga nag-i-stream po sa Facebook, sa social media about sa pagpanalo sa mga online gambling, it was programmed. They programmed for them to win during that stream. But in general, tingin nyo po random yun? Yung mga rumorolya-rolya doon? Sa panahon ngayon, tingin nyo random? Maniniwala kayo random yun? Perhaps it could make you win konti-konti. If you would compute, mas marami po kayong talo. Mas marami po ang natatalo na babaon sa utang, nasisira ang mga relasyon. Kaya, my brothers and sisters, sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Ayan, bukod pa sa droga, syempre, sa online gambling. It is programmed for us to lose. Now, Mark chapter 4, verse 19, let's hear the word of God. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth. Hindi po pala laging okay ang wealth. Meron po pala deceitfulness of wealth and desires for other things. Come in and choke the word, making it unfruitful. Ito po palang mga bagay na ito, ating mga desire. Pag tayo po ay nahuhumaling sobra sa pera, hindi po nag-grow yung salita ng Panginoong Diyos atin. This is from the parable of the sower. And now, kailan po ba natin huling nasabi na bakit ito lang ang meron ako? Kailan po ba natin huling sinabi, ito na ang meron ako? Kailan po ba natin nasabi yun? Ito na ang meron ako. It shows more approach ng pasasalamat. Yung iyong mileage ng pagsama sa ito na ang meron ako. It may not be much. In the world's perspective, it may be low. Ito na ang meron ka. You may not have everything, my brothers and sisters, but when we are in the Lord, you can say, it is enough. Sabihin po natin, it is enough. Because Jesus is enough. Is Jesus enough? Is Jesus enough? Kay Lord niyo po yung sabihin, am I enough for you? My son, my daughter, my child. Number 2, second lesson, priorities in life. Priorities in
life. Luke chapter 12, verse 15, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. From Lord Jesus Himself. From Lord Jesus Himself. Life does not consist in an abundance of possession. And ngayon pong umaga mga kapatid, we know some of people right now, yung kanila pong identity, yung kanila pong life, yung kanila pong utmost priority is to have lots of possessions. Ano? To have lots of possession. Hindi po yung sinaniban na, possessed po yun. And I'd love to share with you, mamaya po magigets niyo po yung and I'd love to share, moving forward from that awkward moment of silence, I would love to share a testimony with every one of you na isa po sa aking mga kakilala, malapit po sa akin, ayan. He had shared this to me habang po kami ay kumakain. Hindi na po siya nagpa-pangalan. Pero tatago na lang po natin siya sa pangalang A and J. Ayan. Ito po aking kapatid na ito ay sa malaman po natin ay nag-ibang bansa. Po, no? Siya po ay hindi na po natin papangalanan yung bansang Japan. Okay? So hindi na po natin alam yan. Ngayon po, growing up with this, itong kakilala ko na ito, itong best friend ko na ito, we had this talk before nung kami mga college student pa lang, na gusto namin ng drip. Kumbaga gusto namin ng mga gagandang damit, gusto namin ng mga sabihin na natin, pag naglakad ka sa kalsada may yabang. No? Kumbaga sabihin na natin, may angas ang iyong kasuotan. And syempre, nung mga bata na yun, wala pang gatong. Ayan. So ito, kakilala ko na ito nung siya ay pumaldo na. Ayan. Sa hindi natin papangalan ng bansang Japan. Ito na. Nakuha niya na lahat ng damit na pwede niyang bilhin. Lahat ng gusto niya, lahat ng tipo niya, lahat ng style, lahat ng art, nakuha na niya. So, perhaps we would say na it would bring fulfillment. It would bring satisfaction. Pero alam niyo po, mga kapatid, na sabi po ng aking kapatid na ito, na isang araw, may lakad daw po siya, talabas daw po siya, may pupuntahan. Baka po saan? Sa somewhere Tokyo, city sa Japan. And before siya umalis, syempre, pipili siya sa kanya ng walk-in closet. Ayan, wow. Walk-in closet siya ganyan. Sobrang daming magagandang damit. Sobrang dami. Alam niyo po yung naging problema niya? Wala siyang mapili. At sa sobrang sakit ng ulo niya, na wala siyang mapili, hindi na siya tumuloy sa lakad niya. Grabe po yung problema ng kakilala ko na yun na natatago natin sa pangalang A and J, no? Sabi ni Kiko Pangilinan, sana all. But we would see, mga kapatid, that ito pong bagay na ito, it echoes the void sa atin pong buhay na gusto ko yan, gusto kong ma-fulfill yan, gusto kong makamit yan. Pero pag nasa kamay mo na, parang wala na. Parang empty ka na ulit. And a lot of people sa ibang bansa, in America, they may have lot of things, money, fame, power, but they live miserable lives. Yung mga nanalo sa loto, mas naging mahirap pa before sila manalo sa loto. Wasak-wasak pa yung pamilya. And we will never be content as we
chase these things. Ano po, no? Itong mga material things. At may papakilala pa po sa ako, nandibigay po ako. Kilala niyo po si King Solomon. Kilala niyo po si King Solomon. And ito pong tao na to, kung iaano po natin ngayon, kilala niyo po si Elon Musk. Kilala niyo. Ngayon po, siya po ang highest net worth na pinakamayaman ngayon sa buong mundo. Ang net worth daw po ngayon ni Elon Musk ay 800 billion. Wow! 800 billion dollars. Hindi po peso ha. Dollars. But when we compare that amount kay King Solomon, ano pong word yun? Isasali natin, sali na lang po, no? Sa panahon ngayon, yung net worth ni King Solomon, 3 trillion dollars. 800 billion, King Solomon, 3 trillion. Let's say, 9 times over ng yaman ni King Solomon. And we would say, and this is what, with all that wealth, ito po yung nasabi ni King Solomon. Basahin po natin sa mga ngaral, chapter 2, verse 10 to 11. Wala akong ginustong hindi ko wow. Pag sinabi ko gusto ko ng ice cream, may darating na ice cream. Pag gusto ko ng lechon, may dadating na lechon. Pag gusto ko ng gantong bagay, darating. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Wow! King Solomon, sana no? Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinaka-gantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, ito na po, verse 11, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at pagod na aking pinuhunan. Pagod na aking pinuhunan. Sige po, paki-next. Nakita ko, basahin po natin. Pwede po basahin po natin ulit. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Kulang lang ito ng paghahabol sa hangin. King Solomon, all wealth in the world. Isang sabi ko lang darating. Kahit anong gusto kong gawin, magagawa ko. In this writing, walang kabuluhan. Na-try niyo po bang maghabol sa hangin? Na-try niyo na po ba? Baka possessed na po kayo na. Ipinali ko po na. Pinaglalaban ko talaga. Even with the unmatching wealth, walang kabuluhan. Alam niyo po kung kailan lang po nasan natin magsabi na hindi po tayo magkukulang. Alam niyo po yung sinabi ng tatay niya? Sino po yung tatay ni King Solomon? Si King David. Let's read Psalms 23, verse 1. Ano pong sabi ng tatay? I shall not want. I lack nothing. Hindi ako magkukulang. Wow. I shall not want. Hindi ko kailangan mag-want. Paano yung nasabi ni King David? Sa first part ng verse, the Lord is my shepherd. Before we can declare, I shall not want. Lord, I lack nothing. For you to be able to declare, Lord, you are my shepherd. Can we say, the Lord is my shepherd?
The Lord is my shepherd. The Lord is our shepherd. We shall not want. We lack nothing. Yun yung ipapriority po natin. My brothers and sisters, yun po yung gusto natin i-priority in life. Yung atin pong relasyon sa Diyos. Na ang gagawin po nating hari, ang gagawin po nating Lord, ang gagawin nating King ng ating buhay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi iyong sarili, hindi ang iyong puso, hindi ang iyong emosyon, hindi po. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Number 3. Remember that we are managers, stewards, not owners. Ayan. Ito po ay madalas po natin na-deal with, madalas po natin itong napag-uusapan. Ngayong umaga, ipinapaalala po mali na ating Panginoong Diyos. Paalala po sa atin na lahat ng meron tayo, lahat ng ating possession, lahat ng ating pong pagmamayari, ay hindi po tayo talaga ang may-ari. Tayo lamang po ay katiwala. Yung ating damit, yung ating tirahan, yung ating mga gamit sa bahay, yung ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay. Lahat po yan ay pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoong Diyos. Verse 16, let us read. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. This certain rich man has yielded an abundant harvest. And in a Jewish context, pag ang lupa mo ay umaning ng sagana, they acknowledge that it is from the Lord. Siyempre, nandiyan yung natural causes, nandiyan yung katabang lupa, nandiyan yung iyong magandang buto, nandiyan yung magandang panahon, but the abundance of harvest, it is from the Lord. It is from the Lord. Ngayon po, after po nito, ano po ang sinabi nitong rich fool? Basahin po natin. He thought to himself, let us pay attention, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. Meron pa po ba? And there I will store my surplus gains. Wow. After i-bless ni Lord, ilang ay po yung nabilang nyo? 5. 5 ay. 5 ay statement. 5 ay statement dun sa verse from 17 to 18. Ay, ako. Puro sarili. May kilala po ba kayo dito pag nagsabi kayo ng mga pinagdaanan nyo, ng mga pinoblema nyo, alam mo, nawalan ako ng trabaho, nahirapan ako sa ganito, may pinagdaanan akong ganyan. Alam niyo naman na po yung kasunod, no? Ano yung sabihin? Ako nga. Ako nga eh. Mas matindi nga yung pinagdaanan ko. Wow. Ikaw na. Na-invalidate na naman yung feelings ko. Ganun pa, no? And pag ganito po yung atin pong vocabulary, atin pong pag-iisip, naku po, my brothers and sisters, ayaw po natin yan. Pag puro ay, ano pong mangyayari sa atin yan? Ayayay. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ayayay. Yan. Huwag po tayong ayayay. Sa dami ng ay, hindi niya nakita na yung blessing na yun galing kay Lord. Wordplay. Sa dami ng ay, hindi niya nakita na galing kay Lord yung blessing. Okay. Moving forward. Sorry po, inanaw ko yung creative ano ko sa parte. This just goes to show, to recognize where the blessing came from.
atin pong i-recognize, atin pong i-acknowledge, atin pong ibalik ng tama sa Lord yung tamang acknowledgement ng ating pasasalamat. Kung saan po nanggaling yung blessing, kung saan po nanggagaling yung pagpapala, lahat po iyan ay galing sa Lord. We are merely managing. We are merely stewards. Sabihin mo sa katabi mo, tagapamahala lang tayo. Medyo tongue twister pala siya, no? Stewards na lang. Stewards tayo. Alam niyo po yung pinakamagandang ay? Yan. Basahin po natin Philippians chapter 4, verse 13. Ayan. Ay. Ano po ang sinabi ng kanyang ay? Sabi po ni Paul, I can do all this. This is NIV version. I can do all this through Him who gives me strength. And Paul has written this saan po? Saan niya po ito sinulat sa? Kulungan. Habang po siya ay nakakulong. Kakatapos lang po siyang bugbugin. Kakatapos lang po siyang kadenahin. But ito po yung kanyang nasabi. Kaya ko po itong NIV version, parang redundant po yun, yung international version is, I appreciate yung nilagay po na this. Perhaps mapapaisip tayo, ano tong this? Ano po, no? And to know the context, babasahin po natin yung before. Kasi, baka mamaya, I can do all things through Christ who gives me strength. Baka mamaya, humarang tayo ng truck, may nakita tayong pusa. I can do all things through Christ who gives me strength. Pancake po tayo. Ayaw po natin yan. Ano po, no? Huwag po natin i-out of context ang salita ni Lord. Mapapahamak po tayo. Amen po ba yun? What is this na sinasabi ni Paul? Let us read verse 11. I am not saying this because I am in need. For I have learned to be, ano daw po? Paulit po ulit? To be, ang social na meditation, hindi ko kaya to be content. Ayan. Whatever the circumstances, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Mamumuhay ako sa may alwan-alwan. Mamumuhay ako sa medyo kapos. I have learned the secret of being content. Sabi niya po. All things. Pagtalo po ba kasama yun sa all? Pag kayo po ba ay naging pet, kasama po ba yun sa all? Kasama. All things through Christ. Sino po yung nagpapalakas sa atin? Sa Lord. Hindi po kape, ha? Baka mamaya inasa natin sa kapilahan ng ating kalakasan. Hindi na tayo nag-pray, nagkape na lang tayo. Oh. And lahat po yan kasama. Papuri po sa Panginoon sa kanyang salita. Number 4. Ako, medyo outing na po ako. Plan more for life after death than for life before. Pagplanuhan po natin yung atin pong buhay after po dito sa lupa. More ng atin pong buhay before po yung ating kamatayan. Kasi po itong rich fool, nagplano, basahin po natin.
Then he said, this is what I'll do. Ito gagawin ko. I will tear down my barns and build bigger ones, and there will my surplus grain. And I'll say myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Wow. Lahat po tayo gusto to. Amen? Lahat po natin, gusto natin come to a point in our life to just be like this. Take life easy, eat, drink, and be merry. Naku, sa ekonomiya pa naman natin ngayon. Oo, no? Kaya po tayo grind ng grind. Kaya po tayo trabaho ng trabaho. Kasi ang isip natin, magtatrabaho ko ngayon para pagka-retire ko. Pagdating ko ng 70, 80. Wow. Hindi na ako, mahirap. May enjoy pa po ba natin yung life, no? Ang ganang edad. Opo, no? Focus ka sa work, focus ka sa paghahanap buhay. Para pag iniisip mo, sige, para relax na lang ako. And lahat ng ating pong lakas, lahat ng ating pag-iisip nakatuon lang sa buhay natin dito sa mundo. Sabihin mo sa katabi mo, may eternity pa. Pag-isipan mo din naman yung eternity mo. Doon ka naman mag-ipon. Wala pong problema si Lord sa wealth. Wala pong problema si Lord sa material blessing. Tayo po ay binabless din ni Lord ng material blessing. But comes a time, my brothers and sisters, na ito na yung ginawa natin Diyos. Hindi na pala ako. Alisin ko nga. Para makita mo, ma-realize mo ulit na ako ang Diyos. Hindi nga. Acknowledgement. Ano po ang sinabi ni Lord sa kanya dahil sa kantong pag-iisip? But God said to him, you fool, hangat! This very night, your life will be demanded from you. This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. Ito daw po ang sasapitin ng mga tao na nagpapakayaman para sa kanilang sarili, pero mahirap sa paningin ng Diyos. Grind tayo. Grind, trabaho tayo. Isip tayo ng isip na trabaho. Lord, itong pagkatrabaho ko para sa'yo. Iniwan muna ang church. Ito ganyan. Naku po, ayaw po natin yan. We want our life, my brothers and sisters, na talaga po mag-glorify, mauna to have the kingdom of God. Ayan, welcome po natin, Sir Tin at Sir Joyce. Ayan, palakpakan natin si Atsi. At Edgar, ayan, long time no see. Ayan, palakpakan natin si Lord. Ayan, sige po, sa ating mga ushering ministry, paki-assist na lamang po sa mga upuan po na bakante. Ako po, sakto po, magtatapos na rin po. But God is good. God is good. Amen. Puri sa Panginoon. Ayan, sige. Yan, sa Ate Edgar. Nasayaw kayo, Ate Edgar. Sayaw ko. Mother's Day. Oo, sa Mother's Day, ha? Abangan namin yung grooves mo, ha? Yan. Nakakalungkot po, ang sasabihin ng mga tao ganito. And we are blessed. We are so, paano po ba? Undeserving ng grace ni Lord. Tayo po again ay maibalik palagi. Tayo po ay hinahanap ni Lord. Kaya po, my brothers and sisters, perhaps this is where I'll end. No? Number 5, be sure to be rich towards God. Be sure to be rich towards God.
And I know this has been one of my illustrations ever since. Sino po dito ang gusto ng madamot na anak? Na parang pag may toy, ayaw magpahiram, pag may pagkain, ayaw magbigay sa kalaro. Ayaw po natin po na madamot. Kamusta po kayo? Madamot po ba kayo? And I believe hindi naman. Ayan, I feel the generosity of the church. Ano po, no? And kasi po minsan, sa atin po minsan, pag tayo po ay dumadaan sa kagipitan ng pinansyal, ano? Na, naku Lord, ano? Sila na lang bahala magbigay. Sila naman tong may kaya. Hindi na ako Lord magbibigay, hindi na ako magbabalik. Kasi sila naman yung blessed. Lord, yung sinabi mo sa salita mo that it is more blessed to give than to receive, Lord, sa kanila lang nag-a-apply yun. Sa kanila lang. Huwag mo ako isali dyan, Lord. Hindi ako kasali dyan. Questions, my brothers and sisters. Bakit po tingin nyo wala pa rin po kayong kakayahang magbigay? Kasi, hindi pa rin kayo nagbibigay. God honors those cheerful giver ng pagbibigay sa Lord. Not pagbibigay necessarily sa Lord, but giving itself. How's your heart towards giving? About sharing? And the best example of truly rich sa Lord, yung ating testimony po kanina, yung life po ni teacher. We have known their life, their family, we have known their testimony. They don't have much. Dito sa, sa earthly realm, we would say. Pero pag si teacher humingi kay Lord, pag nilagay ni Lord sa heart ni teacher, grand project, anything nilagay ni Lord, ano pong nangyayari? Binibigay ni Lord. Binibigay ni Lord. Noong time na nagkaroon po ng COVID times, it's been a testimony para po sa ating lahat. Hundreds of thousands. May ganun bang kakayahan sila teacher? Wala. But the teacher has been so rich in the Lord. Anak, huwag mong isipin yan. Ako bahala dyan. Ngayon po, sa one na binigay, sa paglipat nila teacher, ako rin ang bahala dyan. Truly rich in the Lord. If we would imagine our riches in heaven, how do we picture it? Let's imagine a bar. Sa rich food. Is it punong-puno ba? Is it kulang ba? How is our riches in the heavens? Kasi po, again, dito po sa mundo, saglit lang po tayo. Ang eternity po, if we could just imagine, mabilis na lang po. If we could just picture eternity like this. Sa bawat isang taon, eternity, maghuhulog ka ng isang butil ng buhangin, pupunuin mo lahat ng buhangin sa buong mundo. Isang butil ng buhangin. Isang taon, isang butil. At pag napuno mo na yung buong mundo ng buhangin for thousands, millions of years, okay na, kompleto na, puno na. Welcome to 1 second ng eternity. How are we living our lives, my brothers and sisters? Dito sa mundo, 60, 70, 80 years, kabilis lang. But we have trillions of years in the heavens. How are we
looking forward to that day. And ngayon po, this will be a challenge this morning. Challenge, question for us to ponder. Number 1, kamusta ang iyong pagbabalik sa kaharian ng Diyos? I'd love to call on the WLT as well as we ponder on these questions sa ating pong pagbabalik. Kamusta po yung ating pong pagbabalik sa kaharian ng Diyos? Number 2, ikaw ba ay pinansyal na sumusuporta para sa simbahan? I am addressing this, my brothers and sisters, because I can't imagine my life standing here nang hindi po inopen sa akin ni Lord to. You don't know how giving or bringing back to the Lord what He deserves, kung paano po i-stretch ni Lord yung character niya to the best. How is your giving? How is ang iyong pagbabalik? Ito yung kamay mo, gusto kong i-bless ni Lord, pero ayaw mong magbalik. Yung parang yung batang mahigpit yung kamay, ayaw ibigay yung kamay. Number 3, paano mo sinusuportahan ang ministry at mga gawain upang magpatuloy at lumaki? How do you support? How do you support? Ministry, ating pong mga gawain, inviting people, how do we support? Number 4, paano mo ginagamit ang iyong oras at talento sa mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos? How do you use your time? How do you use your time? How do we actually give back to the kingdom of God? God has called us for a purpose. Hindi tayo tinawag ni Lord para umupo lang. Yan po ay, tayo po ay nakaupo ngayon para bukas sa mga susunod na araw, gagamitin tayo ni Lord. Amen? It's a training ground. Transform ni Lord yung heart natin. And when we have nakita ni Lord, itong anak ko, faithful, seated, listening. Sige na, kunin kita dyan. Gamitin kita dito. Okay, brothers and sisters, if to all this question your answer is yes, hindi yan para ipagyabang mo na sumusupport ako sa church, ay nabibigay ako, nababalik ako ng tama, ng faithful. It is not to brag. But it shows, if yes ang sagot mo sa lahat ng to, it shows how you understand. Shows how you understand yung tunay na kayamanan na nagmumula sa Diyos. How you understand on how to manage, how to be a good steward of the Lord. Do we want to be great stewards of the Lord? Sino po dito yung parang gustong magaya dun sa rich fool? Grind ng grind. Trabaho ng trabaho. Hanap buhay, isip, walang ibang umaga hanggang gabi, inisip hanap buhay. Sabi ni Lord, magpahinga ka naman anak. Parang ako na yung napagod sa'yo. Give back to the Lord. Not necessary to give. Dahil tayo po ay makapagpahinga. Pag ang atin pong yaman ay para po sa ating sarili lamang, hindi po tayo nasa kalooban ng Diyos. Kung ang yaman mo, lahat ng resources mo para sa iyo lang, para dito lang sa mundo, sinasabi ko sa inyo kapatid, wala kayo sa kalooban ng Diyos. Wealth, for those who have been called by the Lord. Tayo po ay binibless para sa atin lang bang sarili? No. We are blessed to bless others. Do you want to be a blessing to others? Do you want to honor God? Balik kay Lord yung blessing na natatanggap. If that is your prayer, I'd love to invite ang lahat na tayo po ay tumayo.
sa atin pong pangwakas na awitin sa Panginoon. Praise. Tuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayong tumawag sa Kanya. Bumalik sa yakap ng Panginoon. Hallelujah, O Lord. Maghari ka, Panginoon. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y naghalang ako. Ang pinili mo, iyong
nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong mga salita, Panginoon. Sa iyong talinhaga, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga. Tunay nga po, Ama, na una sa lahat kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyong paanan o sa aming buhay, Panginoon. Minsan kami, Panginoon, ay para kami yung naging hangal na mayaman, Panginoon. Walang ibang inisip, Lord God, kundi yung aming sarili, Panginoon. Walang ibang inatupag, kundi yung kayamanan sa mundong ito, Panginoon. Yung kasakiman, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Yung tigda ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na kami nagkamali, Panginoon. At Ama, sa iyong habag, sa iyong awang, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting pastor. Na iniwan mo yung 99 para hanapin kami, Lord God. Lord, kami, hindi kami kasama din, Lord God, sa 99. Kami, Lord God, yung nawawalang isang, Panginoon. Lord God, thank you. And Lord, let us again think of the cross. Lord, let us imagine, Lord, the cross. How you died. How you showed your love, Lord, para sa amin. How you sacrificed yourself, Lord. Lord, thank you. Thank you. Thank you for this unconditional, great, awesome love, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ama, na kami, Lord God, ay minahal mo. Una pa nung kami makasalanan pa. At Lord, sa amin pong pagpapatuloy, sa amin pong, Lord, pag-iwan na ng aming pong dating pag-iisip, ng aming dating pamumuhay, Ama. Lord, teach us. Show us your way, Lord. Your word be a lamp unto our feet, a light unto our path, Lord. Sa iyong mga salita, sa iyong mga katuruan, Panginoon, kami magpapakumbaba, Panginoon. Kami susunod. Kami, Lord God, ay, Lord, we will follow you, Lord God. Ano man, Lord God, gaano man makes us uncomfortable, Lord. Gaano man kami na parang di namin kaya, Lord, di ko nakalakihan. Pero dahil sinabi ng iyong salita, ang salita ng nag-iisang Diyos, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang mayakda ng buhay, ang dahilan kung bakit nandito tayo lahat. Lord, dahil sinabi mo, Lord, susunod ako. Magpapakumbaba ako. At Lord, thank you. Dahil Lord God, hindi na namin kailangang makulong sa kayamanan sa mundong ito. Na Lord, iiwan lang kami na parang walang witty, as empty heart. It will not bring satisfaction, full satisfaction, Lord. Huwag niyo pong hayaan na kami parang maging si Solomon, Panginoon, na parang naghahabol sa hangin, Panginoon. Lord, thank you for redirecting us, Lord God, to the right path, to your righteousness, Lord. Lord, let us be like King David to declare in our life that, Lord, you are our shepherd. Ikaw ang aming pastor. At minsan pa, Ama, winawaksi ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I rebuke in Jesus' name the greed in the life of everyone in here. Of all the evil, I rebuke in Jesus' name. I rebuke the evil in the life of every heart, every mind. I rebuke in Jesus' name, Lord. Lahat ng kasakiman, I rebuke in Jesus' name right now. Lord, alisin mo, Panginoon, panayain mo ang aking mga kapatid sa kasakiman, Panginoon. Let us not be selfish, Lord God, but be selfless. To be more and more like you, Lord God.
Lord God, that freed us from sin. In Jesus' name, Lord, we are free now. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. At Lord, minsan pa, maraming salamat sa iyong pong kabiyaya na pagpapala ng iyong pong gawain sa umagang ito. Maraming salamat minsan pa sa buhay ng bawat isa na narito, sa bawat amin pong mga bisita, sa amin pong mga kapatid na naggaling pa po, Lord God, sa malayo, Panginoon, sa pamilya, Lord God, ni Sister Ting, kay Sister Joyce, kay Ate Edgar, Lord, sa amin po, kay Kuya Daniel, kay Ate May, Lord, we always so grateful to have them, Lord God. For Teacher Margie, Lord God, for always giving her strength. Sa bawat isa na nandito, Lord God, it is an encouragement, a joy, Lord God, to see them all, Lord, worshiping you, Lord God, wanting to know your Lord, word more, Panginoon. And Lord, kami magpapatuloy, Panginoon, na Lord, makasama sa iyo. Masunod, Lord God, ang iyong kalooban, Panginoon. We will not live by ourselves, not out of our greed. Lord, we rebuke all kinds of greed in our life. Hindi man materially sa aming oras, sa aming mga talento, Panginoon, sa aming mga skill, hindi namin sasarilinin, Panginoon. Lord, we will offer them up all to you, Lord God. All to you, Lord. Use it, Lord God. Use it, Lord. Lord, bless each and every one, Panginoon. Lord, nataas po namin patuloy amin itong bansang Pilipinas. Lord, patuloy po namin inataas, Panginoon, ang ekonomiya, Lord, ang mga bawat leaders, Panginoon, ang presidente, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga barangay chairman, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon. Lord, I pray for each and every leader, Lord God, of your country, Philippines, Lord God, that you touch them right now, Lord God. Remind them, Lord God, of why you have appointed them, Lord God. Not to steal, Lord, not to do evil, Lord God, not to think about themselves, Lord, but to serve the Filipino people, Panginoon. Lord, we ask you, Lord God, for the revival of Philippines, Lord God. Mahal po natin, Lord God, ang bansang Pilipinas. At higit sa lahat kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami sa aming parte, Panginoon, na makiisa, Panginoon, sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Hindi kailangan grand, Lord, but you are calling us to evangelize, to share your word sa amin pong community, sa amin pong pamilya, Panginoon. And in the future generations, Lord, tayo mauupo, Lord God, na presidente, ay Lord, yung presidente may takot sa iyo, Panginoon. Presidente na may karunungan, Panginoon. At tunay nga po, Ama, hindi man namin maabutan that Lord, we will see Philippines born again, Lord. Maraming salamat. And Lord, minsan pa, nataas po namin sa inyo, mga kapatid namin, Lord God, na dumaranas, Lord God, ng karamdaman, Lord, in Jesus' name, Lord God, healing be upon them, Lord God. Inaalala po namin sila, Panginoon, yung mga pinag-pray po namin sa 7:22, Lord. Lord, reach out to them, Lord. Your presence be felt, Lord. Ang iyong pagyakap, ang iyong pagsama, Panginoon, ang iyong presensya na siyang bumalot sa kanila. Even sa aking mga kapatid, Lord God, na nandito, Panginoon, sa iyong mga isambahan, Panginoon, na nakangailangan ng kagalingan, Lord, reach out to them, Lord. And give them faith to reach out to you. And when they believe in their faith, Lord God, in you, Lord, they believe, Lord God, that they will be healed in Jesus' name. Lord, we believe, Lord. Heal them, Lord God. Palakasin niyo po, Lord God. Ano man po, Lord God, yung mahihina, kagalingan, ano man pong karamdaman, Lord God. Aming greatest physician, Lord, doctor, Lord. Maraming salamat. Higit sila at for Teacher Margie, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buong buhay na siya ay itinayo mo, Panginoon, to even share how glorious, how good you are, Lord, how faithful you are, Lord God. Sa kanyang buong testimony, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa inyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang buong mga anak, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, to continue to strengthen Teacher Margie, to bless her, to use her according to your will, Lord God. Strengthen her, Lord God. Sa bawat kanyang mga pinagdadaanan, O Diyos, ikaw, Lord God, yung kanyang maging pastor.
protector, Lord God. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Patuloy po namin siya kanyara sa iyo. Minsan pa, Ama, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang iyong pong simbahan ng Jesus the Shepherd Community Church. Lord, bless each and every one, Lord God. Sa bawat miyembro, sa bawat leaders, sa bawat naririto, Panginoon, sa mga hindi po, sa kanila pong mga tahanan, Panginoon, Lord, abutin niyo po kami lahat, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, bless the work of their hands, Lord. Make it fruitful, multiply, as their heart, their intention is not for themselves, but to glorify you, Lord God. And Lord, kayo ang pagpapala sa amin, Lord, abundantly, Lord God. Lord, inataas po namin sa inyo yung amin pong mga kalog, yung amin pong tithes and offering. Mga kapatid, atin pong itaas sa Lord yung atin pong pagbabalik sa Kanya. Huwag tayo mahiya. Hindi natin kailangang itago. Let us raise it to the Lord. Lord, ito Lord, ang pagbabalik ko sa iyo, Panginoon. Lord, faithfully, Lord, walang daya, walang bawas, Lord, walang duga. All the more, Panginoon, na makita ko, Panginoon, kung gaano mo ko sinamahan, Panginoon, sa aking trabaho, sa aking hanap buhay, yung kalakasan, yung karunungan, Panginoon, Lord, all the more, Lord, na gusto kong magbalik sa iyo, Panginoon. Lahat ng meron, ito, tanda, Panginoon, ng lahat ng meron ako, ay hindi para sa akin, Lord. Gusto kong magbalik sa iyo, Lord. It is my joy to give back to you, Lord. Lord, maraming salamat. Maraming salamat that you are changing me through giving. That you are changing me, transforming my heart from selfish to selfless, Lord. Lord, we give back. We give back to you, Lord. Aming kahit sinafo. Faithfully, Lord. Maraming salamat po. At Lord, ma-realize po namin, Lord God, palagi mong pangako sa amin na yung tunay na yaman, Panginoon, dito sa mundo ay yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Na Lord, na unti-unting naaayos, Lord God, yung aming relasyon sa aming pamilya. Na Lord, na unti-unti, Lord God, nararanasan yung pag-ibig mo, Panginoon. Yung pagbuhos mo ng pag-ibig sa amin. Maranasan namin, Lord God, yung pangako mo, yung kapalingahan na nagmumula sa iyo. Na kami, Lord God, ay makatulog ng pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na makita namin yung pagpapala, yung kayamanan, na Lord, ang Panginoong Jesus, binigay lahat, maging ang kanyang sarili para sa ating lahat. Mga kapatid, napakalaking kayamanan na makamtan natin ang ating Panginoong Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ang aming pinakatanging yaman sa aming buhay. Lord, mawala man lahat, Lord, okay lang. Masakit. Nakakapanginayang. Lord, pero ikaw lang, Lord. Sapat na, higit pa. Lord, kung hindi galing sa'yo, Lord, wag na lang. Kung hindi para sa, galing sa kalooban mo, Lord, wag na lang. Lord, masisira lang ako, Lord. Gusto namin, Lord, yung galing lang sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong pagpapala. Eternal blessing, Lord God, na hindi makukuha sa mundong ito, Lord God. And I pray, Lord God, that your peace, your blessing, be upon everyone. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
pagbabalik sa ating Panginoon. Praise. Napuri sa Panginoon. At announcement lang po. At sana ipang-promise po natin na pagpapalit ng tiles. Medyo nagkaroon lang po ng konting sa scheduling po. And mamumove lang po ng konti. Mag-start na po ng class sa Monday. Kaya po, announcement din po sa mga meron po na parang, let's say, heart na makatulong kahit pa paano sa ating power. Lapit po kayo sa akin at coordinate niyo po yung atin pong means na makatulong po sa pagpapalit ng church. We will start na sa Monday and as well yung atin pong paglapad sa grace po ni Lord ay sa Tuesday na po makapag-start. Kung kung mapupunta po kayo na Sunday School, nandun na po yung ating mga bagong tiles. Ayan, maburi po sa Lord. At let's have our kawan this afternoon para before po tayo magpaalam sa ating tiles, kawan po muna tayo sa huling pagkakataon. And meron pa po ba? Prayer meeting, ayan, this Wednesday since ano pa po, no? Ongoing pa po ang construction. Ay, doon po muna kina Teacher Margie. Ayan, yung atin pong prayer meeting. Again, this Wednesday, 5 p.m. pa rin po. Gaganapin kila Teacher Margie. Wala na po. Sige po. God bless po sa ating lahat. At tayo pong lahat ay magkamayan. Pupuri po sa ating Panginoon.